pag-aaralan, patuloy natin ipagpatuloy yung ating series sa aklat ng Colossians. Ayaw maglipat. Sa aklat ng Colossians chapter 3, verse 16 to 17. Ang sabi nga niya rito sa verse 16, ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Ang mensahe ng Panginoon sa oras ito ay may titulong A Life of Thankful Worship. Isang buhay na puno ng pagpapasalamat, isang buhay na puno ng pagsambang may pasasalamat. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Minsan pa, Ama, patuloy ka namin dinadakila. Pinararangalan, sinasamba, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po, O Diyos, sapagkat tunay nga na sa pamamagitan mo sa iglesyang ito, O Diyos, kumukilos ka, Panginoon, sa bawat anak mo, Panginoon. Patuloy mong ipinadadama sa amin, Panginoon, na buhay ka, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, sa bawat buhay ng iyong mga hinirang. Salamat po, O Diyos, sapagkat napakabuti mo, Panginoon, at tunay nga, ikaw ang Diyos na tapat, na nakakaalam, Panginoon, ng puso't pangangailangan ng iyong mga hinirang, ng iyong mga anak, Panginoon. At maging sa oras ito, minsan pa, patulpud namin kinikilala na tunay nga, walang ibang Diyos maliban sa iyo. Ikaw po ang tunay na may kontrol at may akda ng lahat ng bagay, Panginoon. At minsan pa, Ama, patuloy din po namin kinikilala na tunay nga, banal ka, Panginoon. Kaya patuloy po kami lumalapit sa iyo, humihingi, Panginoon, Ama, ng paglilinis sa mga oras sandali na kami nagkukulang. Nakagagawa kami, nakapag-iisip kami, Panginoon, nakapagsasalita kami na hindi kaaya-aya sa iyo. Kaya ang dalahin ko, O Diyos, na tunay nga napakalinisin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Linisin mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming motibo, Panginoon, upang sa gayon wala pong magiging balakid sa aming pag-aaral sa mga sandaling ito. At minsan pa, Ama, salamat, Panginoon, sapagkat tunay nga na patuloy mong ginagamit ang iyong balingkod na magpahayag ng iyong mga salita. Kaya patuloy kong dalangin, Ama, na tunay nga malaya kang kumilos sa akin. Upang na sa gayon may pahayag ko, Panginoon, ang iyong mensahe sa iyong iglesia, Panginoon. Patuloy mong ibaba ang iyong balingkod upang na sa gayon ikaw po, O Diyos, ang tunay na may tataas, Panginoon. Malaya kang mangusap, Panginoon, sa pamamagitan ko, Panginoon, upang may pahayag ang mensahe mo sa mga sandaling ito, O Diyos. At minsan pa, Ama, ito po, Diyos, ang aking dalangin na may pasasalamat sa tayong pangalamang ng iyong anak na si Jesus na ang Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, A Life of Thankful Worship. Kumbaga, makikita natin na sa buhay natin, kumbaga, meron tayong dalawang aspeto o dalawang bagay na makikita upang na sa gayon ay makalakad tayo sa buhay ng puno ng kaligayahan, kakontentohan, upang na sa gayon makapagpasalamat tayo sa ating buhay. Ika nga. Una, kadalasan natin ginagawa, kumbaga ginagawa natin ang lahat ng bagay sa sarili nating kakayanan. Kumbaga yan yung unang kadalasang ginagawa natin, na patuloy nating sinusubukan na gawin natin ang lahat ng bagay sa sarili nating kakayanan, sa sarili nating lakas. Kumbaga katulad niyan, maghahanap ka halimbawa ng laboro para na sa gayon masumplayan yung pangangailangan mo. O pinipilit mong isaayos ang iyong pamilya, ang iyong pagsasamang mag-asawa, kumbaga ginagawa mo para maging maayos ang lahat. Kumbaga hindi naman masama. Pero, kumbaga, kapag hindi tama ang focus mo, hindi tama ang goal mo, ika nga, makikita natin na ang lahat ng bagay na yan ay pansamantala lamang, ika nga. Hindi siya tatagal, ika nga, kasi sa sarili mong kakayanan. Maaaring magagawa mo ngayon, magiging maayos ngayon, pero in the long run, hindi siya tatagal, ika nga. Kumbaga, anumang gawin natin, katulad halimbawa, katulad ng kapatid ni Odi. Kumbaga,
schedule niya kahapon uuwi ng Pilipinas para magbakasyon. Lahat sa Pilipinas, ang pamilya niya excited na darating yung kanilang tiyahin, kanilang kamag-anak kasi magbabakasyon. Pero naroon sa Middle East, biglang sumiklab ang gwera. Sarado ang airspace, kaya hindi nakauwi. Kumbaga may mga uncontrollable circumstances na anumang pilit mong isinasaayos, pero may mga bagay na hindi siya magtatagal kasi merong sitwasyong hindi mo makokontrol. Ika nga. Kumbaga ganon sa buhay natin. Kumbaga may mga bagay na akala mo totoo aposto, ginagawa mo ang lahat, pero dahil nga sa sarili mong kakayanan, pansamantala, akala mo totoo aposto, pero siyang saglit lang, wala. Ika nga. Ngayon, yung pangalawang ginagawa naman natin, kumbaga, yung sinasabi nga na ginagawa natin na magkaroon tayo ng kaayusan sa ating paglakad sa ating buhay pananampalataya sapagkat ang una nating hinahanap ay ang kalooban ng Diyos. Seeking God first, ika nga. At dito, kumbaga, kapag hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, alam natin na ito ay may kasiguraduhan. Hindi ito masasayang pangmatagalan. At dito makita natin na sa paglakad natin, in reality, maging sa testimony natin napakinggan, na hinahanap natin ang kalooban ng Diyos, pero may mga sitwasyon pa rin talaga na tinatawag talaga uncontrollable circumstances. May mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi talaga natin sadyang kontrolado. May hindrances, may mga problems, trials, difficulties na dumarating sa ating buhay. At kung minsan, maging ang sarili nating buhay ay naisasa alalay, ika nga. At alam naman natin, maging ang mga lumakad sa buhay pananampalataya, alam nila yan. Kahit dumanas sila ng circumstances, uncontrollable circumstances, trials, problems, pero deep inside, kahit may mga deep inside na may mga hindrances, may mga distraction, sa kanilang buhay, meron pa rin silang kagalakan. Kumbaga may kakontentuhan pa rin. Kasi nga alam nila na kahit may mga uncontrollable circumstances, may distraction, trials, problems, alam nila na pansamantala lamang yan. Kasi tama yung aking nilalakaran. Kasi ito yung lakad na kalugod-lugod sa Diyos. Ang sabi nga dun sa Acts 5, ang sabi niya rito, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for His name. Alam nila na naging pagpapala sa kanila na sila'y nakaranas ng persecutions, paghihirap, dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Kumbaga naging katanggap-tanggap sa kanila yon na kahit na nape-persecute sila, nasasaktan sila, nahihirapan sila, tinanggap nila ng maluwag. Kasi alam niya na para yon sa Diyos. Kumbaga makikita natin, maging sa Acts 16:25, at midnight, they were praying and singing hymns of praise to God. Si Paul and Silas. Pagkatapos silang bugbugin, pahirapan, ikulong, kumbaga hindi sila naglamenta. Bagkos ang ginawa nila, umawit sila ng mga papuri, nanalangin. Kumbaga hindi sila naglamenta sa sitwasyon nila, bagkos ipinalangin nila, umawit sila ng mga papuring awitin. At maging sa Philippians 4:4, ang sabi nga niya rito, rejoice in the Lord always, again I will say rejoice. Magalak kayong lagi. Pagkatapos silang pahirapan, pagkatapos silang makaranas ng pambubugbog, paghihirap, pero itinuturo ni Pablo, magalak kayong lagi. Rejoice, again, rejoice. Kumbaga dito makita natin na paalala na kapag alam mo
yung paglilingkod na ginagawa mo sa Diyos, paglakad na ginagawa mo sa Diyos, kahit medyo mahirap, katulad ng mga binasa nating talata, kumbaga may kagalakan pa rin kasi hindi nasasayang, alam nila kung bakit sila naghihirap at lahat yon ay para sa glory ng Diyos. At maging dito sa pag-aaralan natin sa Colossians 3:16-17, Paul describes a life that is happy in God. It is a life of thankful worship. The Lord's people should be marked by thankful worship, engaging the whole person in all of life. Kumbaga, ang sabi niya rito, na tayo ay kinakailangan, ang buhay natin ay may makikitang buhay ng pagpapasalamat. Ika nga, pagsamba na may pasasalamat, engaging in the whole person in all of life. Sa lahat sa atin, sa buhay natin, ika nga. Kumbaga, tayong tinawag ng Diyos, mga anak niya, kumbaga kinakailangan makita sa atin yung buhay na puno ng pagpapasalamat. At dito nga, kahit yung mga binasa nating text, kahit nakaranas sila ng mga trials and persecutions, punong-puno pa rin sila ng pagpapasalamat at kagalakan. Sa ating pag-aaralan, sa oras nito, meron tayong 4 main key points in a life of thankful worship. Una, na pinakikita sa atin, itinuturo sa atin, ang sabi nga niya rito, thankful worship engages in the mind with the word of Christ. Ang sabi, ang pasasalamat na pagsamba ay kumikilos sa isip sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kumbaga, nasa sa isip, nagsisimula sa isip. Ngayon, ang sabi nga niya rito, what do we mean by worship? Ang sabi nga niya rito, it is God's way of worship, how He expects us to approach Him, kung paano tayo lalapit sa Kanya. To worship God in truth means to worship Him in sincerity, katapatan, in reality, sa katotohanan, not faking it, hindi dinadaya, o hindi minamanipula, or just going through some traditional motions or rituals. It means no hypocrisy, no guile, not something that is guessed at, but obeyed from the heart. Nagmumula sa puso. Our worship is limited strictly to how the Bible says to worship God. Any other way is of the devil. Yung pagpupuri natin ay dapat nakabase, naaayon kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang ating pagsamba, batayan. At ang sabi nga doon sa text natin, let the word of Christ richly dwell within you. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Ang sabi niya rito, the word of Christ refers to Christ's teaching. The word of Christ refers to Christ's teaching, kung ano yung mga itinuro ng ating Panginoong Kristo nung siya'y naririto sa lupa. Yung mga ibiniling niya sa kanyang mga apostol, sa kanyang mga alagad. And the teaching about Him, which means, ang sabi nga niya rito, which means the whole Bible. Kumbaga yun yung dapat nating maintindihan kung ano yung sinasabi, tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya nga, doon sa bisita natin, halimbawa kay Chona, kumbaga, kay Charo, sorry, kay Charo, ika nga, ang iglesyang ito ay naniniwala mula sa aral, mula sa Book of Genesis up to Revelation. Ika nga. At ang kaligtasan na kaloob sa atin ay biyayang kaloob ng Diyos. Hindi ito sa mabubuting gawa natin. Kung dito makita natin na sinasabi nga na yung ating pagsamba ay dapat na ayon sa salita ng Diyos. At ang salitang ito ay kung ano yung mga aral na itinuro ng ating Panginoong Kristo nung siya'y naririto sa lupa. At sinasabi rin na sa Biblia
sa kasulatan, sa Bible, kumbaga, simula sa Old Testament up to the New Testament, tinutukoy niyan ay si Jesus Christ. Ika nga. Yun ang tinuturo niya. Kaya nga sinasabi, kaganapan, katuparan si Jesus Christ ng tinuturo sa Old Testament. Ngayon, ang sabi nga niya rito na ipinauunawa ni Pablo yung aral nito. Bakit? Kasi nga, kung babalik tanawan natin sa iglesia ng Colossae, sa iglesia ng Colosas, merong nakapasok na, may mga nakapasok na bulaang tagapagturo na inililigaw nila ang church ng Colosas. Kaya nga ang sinasabi ni Pablo ay yung kahigitan. Mas nakalalamang si Jesus Christ sa lahat-lahat ng ito kung babalik tanawan natin yung mga unang verses na ating pinag-aralan. The supremacy of Jesus Christ, ika nga, ay dapat makita sa iglesia, ika nga. Ngayon, ang sabi nga niya rito, the scriptures are the word of God in that they speak to us about Christ, Jesus Christ, the Christ as Savior and Lord. Kumbaga, ang ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon, bilang ating tagapagligtas. At ang sabi rin dito, that we should let the word of Christ richly dwell within us. Ano sabi? Yung mga aral, salita ng ating Panginoong Kristo ay kinakailangan richly dwell in us. Pag sinabi mong richly, ang sabi niya rito, implies the fullness and completeness of God's word for all of life. Richly, kumbaga nagpapahiwatig, kumbaga yung mayaman siyang nananahan. Nagpapahiwatig ng kabanalan at ganap na kaganapan ng salita ng Diyos para sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Kumbaga, mayaman siya. Kumbaga, richly na ganap siya, fullness, complete of God's word for all of life. Sa lahat ng iyong pangangailangan sa buhay. Kumbaga, yun yung sinasabi. At ang sabi nga niya rito, when you come to the Bible, you come to an inexhaustible treasure. Kumbaga, hindi siya mauubusan. Marami kang makukuhang kayamanan mula sa salita ng Diyos. Ika nga. At ang sinasabi nga, ang salitang ito mula sa Biblia, mula sa aral na itinuro ng ating Panginoong Kristo nung siya'y naririto sa lupa. Ngayon, ang sabi nga, richly, mayaman. Itong kayamanan ito, halimbawa, kumbaga, katulad ng mga scientists o astronomer, habang pinag-aaralan nila ang universe, ika nga. Kumbaga, kahit matagal nang nag-aral itong mga astronomer na to, itong mga scientists na to, meron pa rin silang naiiskoperta. Meron pa rin silang nakikitang bago. Ika nga. Ganon din sa atin. Sa atin na mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kahit sabihin mong ilang taong ka ng mananampalataya o bago ka pa lang mananampalataya, habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, meron ka pa rin naiiskoperetang bago. Ganon kayaman ang salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi kapag yung, halimbawa, sina Brother Benji, sina Sister Lani, nagsisit-in sila sa pag-aaral sa discipleship. Kapag nag-aaral kami ng discipleship, kumbaga, ay, meron na naman kami nakitang bago dun sa mga una naming napag-aralan. Kasi yun ang katotohanan sa salita ng Diyos. Mayaman siya, ika nga. Complete siya, ika nga. Punong-puno siya, ika nga. At dito, kumbaga, the more you dig into the Bible, the more you discover how little of it you understand. Na habang ikaw ay nag-aaral, nagsasaliksik ng salita ng Diyos,
doon mo makikita na kulang pa pala ang mga bagay na iyong naintindihan, iyong naunawaan. Maging sa akin, ika nga, sa pagsasaliksik, sa pag-prepare ng aral, ng sermon, may mga naiskoperta ka pa rin, mga bago. Ganun kayaman ang salita ng Diyos. At ang sabi nga niya rito, to let the word of Christ richly dwell in us, we need an abundant supply of God's word. Para masigit tayong maging mayaman sa salita ng Diyos, kinakailangan lagi tayong kumain ng salita ng Diyos. Yun yung sinasabi, pinaunawa sa atin. Katulad halimbawa, kapag yung kumakain ka ng physical food, kapag nung medyo bata ka, nung medyo ragazzi ka pa, pwede kang kumain ng kumain, marami, walang masyadong bawal. Pero kapag medyo nagkakaedad ka na, health conscious ka na, marami ng bawal. Kinokontrol mo na ang BP mo, cholesterol mo, ang fats mo, ang liver mo, ang kidney mo, ang puso mo, ang sugar mo. Ganon sa physical food. Pero, kapag ang salita ng Diyos ay siyang lagi mong kinakain, ina-acquire mo, kumbaga talagang natututo na tumatanim sa puso't isipan mo, ito ang may posibilidad na ikaw ay magmamature sa iyong paglakad, sa iyong buhay spiritual. Yun ang kaibahan nun. Kumbaga, sa physical food, kapag normal, kapag yung wala kang problema, kapag kumakain ka ng physical food, tumataba ka. Kung maganda ang metabolism ng katawan mo, tataba ka sa physical food. Kung wala kang bawal, okay lang. Dapat ganun din sa isang kumakain ng spiritual food. Kumbaga, yung paglagong spiritual natin, ika nga, ay kailangan ding makita. Kung sa physical food, kapag mahilig kang magmukbang, ika nga, tumataas ang timbang mo. Lumalaki ang katawan mo. Lumalaki ang tiyan mo. Pero, sa spiritual food, mayaman kang kumakain ng spiritual food, kinakailangan din makita yung paglagong spiritual mo. Kumbaga yun yung sinasabi, ipinaunawa rito. Dun sa verse 16, ang sabi nga, ang mga salita ni Kristo ay itanim, let the word of Christ richly dwell within you. Kumbaga, dwell in you, dwell implies living in the scriptures so that the scriptures live in you. Nananahan. Kumbaga, dwell, kumbaga makikita natin na pag sinabi mong dwell, nananahan, isa siyang katulad ng tahanan mo. Kung may sarili kang bahay, kumbaga, yun yung bahay mo. Doon ka nakatira. Doon ka nananahan. Kumbaga malaya kang nakakakilos, ika. Kasi nananahan ka doon eh. Ganon din sa salita ng Diyos. Kumbaga doon ka nakakakuha ng comfort, ng kapahingahan. Kasi bahay mo yun eh. Kumbaga may patche ka. Kasi bahay mo yun. Maliban na lang yung iba. Kasi nga hindi niya bahay yun. Nakikitira siya kaya wala siyang patche. Wala siyang patche. Pero, kung bahay mo yun, ikaw ang boss doon. Ikaw ang nasusunod. Ganun ang sinasabi. Kung nananahan ka sa salita ng Diyos, doon ka nakakakuha ng comfort. Doon ka nakakakuha ng joy. Doon ka nakakakuha ng lakas. Kumbaga, katulad halimbawa, magkaiba yung nananahan na sinasabing dwell kaysa yung parang bumibisita ka lang. Ha? Magbabasa lang ako kapag gusto ko lang magbasa.
Mag-aaral lang ako kapag gusto ko lang mag-aral. Magkaiba yun. Katulad halimbawa, kapag halimbawa, yung bagong bahay halimbawa ni Jemima, yung mga bagong kapatiran, o bibisita, o i-house tour, itong kwarto, itong banyo, itong kusina, 2 terrace, binibisita mo lang pero hindi ka doon nakatira. Magkaiba yung doon nakatira. Siyempre, sa kanya yun. Ikaw nakikiraan ka lang, tumitingin ka lang. Ganon din sa buhay espiritual. Magkaiba kung talagang nananahan sa iyo ang salita ng Diyos. O halimbawa itong pinag-aaralan natin, mananahan ba sa iyo itong salita ng Diyos? O pasok dito, labas dito. Nawala sa puso, nawala sa isip, hindi nanahan. Magkaiba yun. Ang sinasabi ni Pablo, naway yung kayamanan sa salita ng Diyos ay manahan sa bawat isa sa inyo. At ang sabi nga niya rito, kumbaga, all that implied in the concept of dwelling in a home should be true of my dwelling in the Word of Christ and the Word dwelling in me. In you, itanim ninyong mabuti sa bawat isa sa inyo means that Paul isn't talking here only about each of us having personal Bible study. He's talking about the Word of Christ dwelling richly in the church. Anong nais niyang paunawa? Hindi lang sa bawat isa sa inyo, kundi sa pangkalahatan sa iglesia. Kaya nga, sabi ko, salamat kasi kumikilos ang Diyos sa bawat isa sa inyo. Kasi nga, yung mga testimony na iba't ibang bahagi ng katawan ay kumikilos para maramdaman ang pangangailangan, makatulong sa pangangailangan ni kapatid. Kumbaga, nasa sa iglesia, nananahan sa buong iglesia. Ika nga. Yun yung isang kahilingan na sinasabi ni Pablo. Hindi lang basta sa sarili mo, ika nga, kundi pangkalahatan. Kumbaga yun yung sinasabi ni Pablo rito. He's talking about the Word of God dwelling richly in the church. Nananahan mismo sa iglesia, ika nga, ang salita ng Diyos. Kaya nga, sabi nga niya rito, we are to teach and admonish one another. Magpaalalahanan kayo, magturuan kayo ng buong kaalaman, ang sabi ni Pablo. Hindi mo ito magagawa, hindi ka makapag-i-encourage, hindi ka makapagtuturo, hindi ka makapagpapaalala kung wala ka, hindi nananahan sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya nga dapat bawat isa, ang sabi niya rito, magpaalalahanan kayo, magturuan kayo ng buong kaalaman. Ibig sabihin, bawat isa sa atin. Hindi lang si pastor, hindi lang yung nasa leadership. Bawat isa. Kasi nga, maging si pastor, kung minsan nangihina rin, hindi ka. Kumbaga, kinakailangan natin ang bawat isa. Kaya nga magpaalalahanan, magtulungan, ika nga. Kaya nga isang kagalakan sa ginagamit na tagapangunan ng iglesia na yung katawan ng iglesia ay kumikilos para sa glory ng Diyos. Kaya nga sinasabi, magpaalalahanan kayo, magturuan kayo ng buong kaalaman. Admonish means to give correction of warning. Teach refers to communicating doctrine or biblical precepts. Wisdom refers to skill in applying God's truth in a specific situation. Admonish, kumbaga, magpaalalahanan, teach, magturuan, wisdom ng buong kaalaman. Yun yung pinapaalala sa atin. Hindi lang isa o dalawa, kundi almeno lahat sa iglesia. Mangyari ito para na sa gayon magpalakasan tayo, magtulungan tayo. Yun yung sinasabi ni Pablo sa iglesia ng Colossians, maging sa bawat isa sa atin.
Sa John 4:24, Jesus told the woman at the well that God is seeking, naghahanap ang Diyos ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. This means that biblical truth is essential for worship. Kaya nga sabi kanina, sa pagsamba sa katotohanan, kinakailangan yung biblical truth. Kumbaga kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sabi nga niya rito, you cannot worship God in truth unless you know who He is as revealed in His Word. Hindi mo magagawang sambahin sa Espiritu at katotohanan ng Diyos kung hindi mo kilala ang Diyos na kung sino yung Diyos na sinasabi ng Biblia. If you worship a God who is loving but He overlooks sin, you're not worshiping the true God, but rather an idol you made up, because the God of the Bible is loving and holy. Anong sabi? Kung sumasamba ka sa Diyos na mapagmahal, Diyos ng pag-ibig, pero hindi niya pinupuna yung kasalanan, you're not worshiping the true God. Kasi ang totoong Diyos ay, kumbaga, ang sinasamba mo lang kay Diyos-Diyosan, gumagawa ka ng sarili mong Diyos kasi ang God of the Bible is loving and holy. Ang God of the Bible ay mapagmahal at banal. Kumbaga yun yung sinasabi ng salita niya. Ika nga. At ang sabi nga niya rito, true worship rests on knowing God truly as revealed in His Word. Katulad ng pinag-aralan natin sa prayer meeting nung Thursday, yung share ni Sam, ika nga, God at 360 Kumbaga buo siya, kumpleto siya, kumbaga ganap siya, ika nga. Kailangan mo makita ang kabuuan ng Diyos. Hindi lang yung bagay na gusto mong tingnan sa Kanya. Kumbaga, makikita natin na pinaunawa sa atin dito na kinakailangan nating sambahin kasi ang sabi nga, ang Diyos ay naghahanap ng sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ngayon, hindi mo siya masasamba sa Espiritu at katotohanan kung hindi mo siya lubusang nakikilala katulad ng sinasabi ng salita ng Diyos, which is the Bible. May Bible dyan, pinamimigay kung wala kayong Bible. Kung gusto nyo Francese o Arabo, meron. Lalo nyo hindi naintindihan. Pero may King James. Yun nga lang maliliit ang sulat. Pero meron. Kumbaga, kahit anong opinyon ang sabihin mo, baliwala ang opinyon na sinasabi mo kung hindi, kapag ito'y salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos. Opinyon mo lang yan, pero ang pinakang foundation of truth ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Katulad nung halimbawa, siguro naman nakikita nyo yung sa Facebook, yung mga host ng It's Showtime. Sinasabi ng Bong Navarro na hindi ko maintindihan na yung ang Diyos ay sa impyerno raw mapupunta kapag yung wala kang relasyon sa Diyos, parang gano'n. Nasa saan na ron yung sinasabing ang Diyos ay pag-ibig. Kumbaga, sa impyerno ka talaga mapupunta kung hindi ka humihingi, inaamin mo yung kasalanan, humihingi ng tawad sa iyong kalalagayan. Yung pag-ibig ng Diyos ay binibigay niya sa mga aamin sa kanyang sariling kalalagayan na kailangan niya ng kaligtasan at siya yung makasalanan. Kaya kahit anong opinyon ang sabihin mo, opinyon mo lamang yan. Pero ang pinakang foundation, batayan ng katotohanan ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kahit katulad ng mga verses na ating nakita, na kahit sila ay pine-persecute,
nakakaranas ng problems and trials, hindi sila nagpatinag. Kasi ang sinusunod nila ay kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yung aral na itinuro sa kanila. Kumbaga, yun ang sinasabi, pinapaalala sa atin. Thankful worship engages in the mind with the word of Christ. Naririto yan. At kanina nga, magturuan kayo ng buong kaalaman. Dapat alam ng bawat isa. Kumbaga, nananahan sa inyo ang salita ng Diyos. Pangalawa, thankful worship engages the mind and emotions in joyful singing to Christ. Yung paglalaan ng mahabang oras sa pag-prepare ng sermon, katulad halimbawa ng ginagawa ko, ay kinakailangan, mahalaga. Bakit? Salita ng Diyos yan. Hindi yan basta hugot dito, kuha rito, i-share ko. Pananagutan ko yan. Kumbaga sabi nga kailangan pa pala mag-aaral ni pastor para meron siyang i-share sa linggo. Siyempre, ako ang mananagot doon. Yung ibinibigay ko, hindi lang basta-basta. Salita ng Diyos yun. Yung bawat salitang sinasabi ko, ako ang mananagot doon. Kaya kailangan ng mahabang oras, preparasyon para sa pag-aaral, pagsasaliksik ng mensaheng ituturo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod na ginagamit niya. Kumbaga, kailangan yon. Gayon din, ika nga, dun sa text natin, ang sabi nga niya rito, with songs and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God, umawit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Ngayon, sa worship, ang sabi naman dito, sa pamamagitan naman ng pag-awit, kinakailangan tong nakapokus our minds and hearts on God and His gracious salvation. Kumbaga, para nang sa gayon, ma-realize mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan naman ng awitin. At dito, kumbaga, kung sa sermon or sa Word of God, it enables us to worship God in truth. Kasi nga, pinaghahandaan mo, pinag-aaralan mo. Sa pamamagitan ng sermon. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-awit, allows us to worship Him in spirit. Kumbaga sa pamamagitan ng pag-awit naman, kumbaga nagagamit ito para na sa gayon ay masamba mo siya sa espiritu. Kumbaga alam mo kung bakit ka sumasamba. Ika nga. Yun yung sinasabi niya, pinaalala niya rito. At ang sabi nga niya rito, hindi lang siya basta-basta magiging emotion kung kilala mo ang Diyos na inaawitan mo, kinakantahan mo sa pamamagitan ng pagsama mo sa awitin sa pag-worship. Kumbaga, kasi ang sabi nga niya rito, para masamba natin ng tama ang Diyos, we must know God as revealed in His word of truth. If that truth doesn't move our hearts, something is wrong. Kaya napakahalaga na yung awitin, kaya lagi ko sinasabi sa song leader na dapat yung kanta na kinukuha nyo ay alam nyo tama ayon dun sa pinananampalatayanan natin, pinaniniwalaan natin. Hindi kayo basta kuha ng kanson. Kasi, kumbaga, ang sinasabi niyan, dapat nakabase siya sa katotohanan. At ang sabi nga niya rito, if the truth doesn't move our hearts, something is wrong. Kung sa pag-awit mo, ay para ka lang tuod. Hindi mo naiintindihan yung lyrics, o talata, o verse,
ng awitin, there must be something wrong in your heart. Kasi yung mensahe ng awitin, nangungusap din ang Diyos sa iyo. Kumbaga, dapat nating maintindihan na sa pamamagitan ng awitin, kumbaga, singing is one way to express our love for God and gratitude for what is done for us in Christ. Kumbaga, ang awitin ay isang paraan para may pahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos, pagpapasalamat sa Kanya, sa mga bagay na ginagawa niya sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung maobserbahan natin, ika nga, yung longest book sa Biblia is a songbook, Book of Psalms. At yung sumulat halos ng Book of Psalms ay sinasabing the man after God's own heart, which is David. Kumbaga, magkaugnay siya. Kumbaga, yung katotohanan, yung puso na umawit ka sa Panginoon na may pagpapasalamat. Kumbaga, yun yung pinapaalala sa atin. Napakahalaga na dapat nating maintindihan, na maunawaan na sa history ng mga kansone na mga lalo na yung mga nauna, ika nga, yung mga nag-compose ng kantang yan, kumbaga talagang namumove sila ayon sa pagkakilala nila sa Diyos sa kanilang buhay. Kumbaga, yon ang siyang nagtutulak sa atin na sa ating pag-awit, alam mo kung bakit ka umaawit. Kumbaga, doon mo makikita na, tawag dito, singing is to be done with thankfulness in our hearts to God. Yung pag-awit, sinasabing kinakailangan gawin natin na may pasasalamat mula sa puso natin patungo sa Diyos. At ang sinasabi niyang ito, kumbaga, literal to. Literal na nagpapasalamat ka kasi naintindihan mo yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga minsan, di ba, pag umaawit ka, minsan naluluha ka, ika nga. Kasi alam mo na talagang yung ginawa ng Diyos sa'yo para maintindihan mo yung kalalagayan sa harapan ng Diyos. Kumbaga, yun yung ipinapaalala sa atin. At ang sabi nga niya rito, the songs we sing should make us mindful of God's grace to us in Christ. When we think of God's abundant grace, it causes us to be thankful. Kapag naunawaan mo yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga ilang awitin na nakakanta mo, dahil may alam ka sa salita ng Diyos, alam mo kung ano yung kalalagayan mo, talagang kumbaga, aawit ka sa Kanya in spirit. Ngayon, dapat din nating maintindihan, ang sabi nga niya rito, when we think of God's abundant grace, it causes us to be thankful. Also, singing is to be done in your hearts. Kinakailangan ito'y nagugat mula kung ano yung nasa sa puso mo. God always looks on our hearts, not on our outward performance. Napakahalaga sa Diyos kung ano yung talagang nilalaman ng puso mo. Katulad din yung pinag-aralan namin kahapon na living the truth. Maisapamuhay mo yung mga katotohanan na natatanggap mo, nababatid mo, natututunan mo. Yung pinag-aralan naman namin kahapon mga ragazzi. Sa 1 Samuel 16:7, ang sabi nga niya rito, the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance,
but the Lord looks at the heart. Anong nangyayari sa puso mo? Nagmamature ka ba? May nababago ba? Kumbaga talaga bang nakikilala mo ang Diyos sa buhay mo? Kumbaga yun yung pinapaalala sa atin. At ang sabi nga niya rito na kinakailangang magsimula siya sa puso. Kaya nga ang kahilingan niya din pa sa kabuuan ng iglesia. Kaya nga magpaalalahanan, magturuan. Kumbaga talagang mananahan sa bawat isa. Ang sabi nga niya rito, kapag kapag yung umaawit ka, halimbawa, oras ng worship, oras ng praise, pag-aawitan sa iglesia, ika nga. Kapag yung parabang hindi mo maituon yung puso mo, yung isipan mo, distracted ka, there is something wrong in you. Kasi nga, yung lyrics niyan, awitin niyan, kumbaga, ginagamit din ang awitin para sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan, ika nga. Kaya nga dito, ang sabi nga niya rito, kapag alam mo, kasi nga ang sermon, ang sabi kanina, ang sermon, ito yung magtutulak sa iyo na matutunan mo ang katotohanan sa pamamagitan ng sermon. Ngayon, sa pamamagitan ng pag-awit, ng pag-worship, kumbaga, maipapahayag mo yung mga naaalam, nababatid mong katotohanan na nasa sa isipan mo. Maipapahayag mo sa pag-awit. Pero, kumbaga, yung minsan yung kapag yung baguhan, minsan, balay. Parang patay. Kumbaga, pero ang sinasabi nga, dapat alam mo kung bakit mo ginagawa yan. Kasi minsan naman, yung mga charismatic na kapatid nating mananampalataya, kumbaga, masyado naman nilang binibigyan ng todo sa emotion. Yun naman ang mali. Dinadaya nila by emotion. Pero ang sabi nga, dapat alam mo. Alam mo kung bakit mo inaawit. Kaya alam mo kung bakit ka natataglay ng pagluha kasi alam mo kung anong ginawa ng Diyos sa iyo. Kaya nga sabi nga niya rito na maganda na talagang may buhay yung pag-awit mo, naintindihan mo yung pag-awit mo, maganda yon. Ang pangit lang kapag minsan ang ginagawa halimbawa minsan ng mga ibang song leader, inuulit-ulit yung kanson o yung verse na yon para nang sabihin madala yung emotion ng tao. Yun ang mali. Kasi by emotion na ang ginagawa niya. Kumbaga, dapat alam mo kung bakit ka umaawit sa Diyos. Kumbaga, sabi nga niya rito, God wants our worship to be with thankfulness from the heart. Our worship should be to God. Ang ating pagsamba ay kinakailangan sa Diyos. We aren't to be worship-centered, we're to be God-centered. Ano ibig sabihin niya? Ang ating pag-awit ay hindi dahil sa music ministry, sa instrument, sa ganda ng boses. Hindi sa talento nila. Kumbaga, ang ating pag-worship is to be God-centered. Para sa Diyos. Siya ang ating audience. Siya ang ating inaawitan. Kumbaga, yun ang dapat nating maintindihan. Mahalaga na mag-practice, mag-prepare. Siyempre, para sa kayusan. Pero may mga uncontrollable situation na minsan hindi magpoponsyone ang sound system. Kailangan ihanda, oo. Pero, ang pinakang main focus natin, to worship God.
Kumbaga yun yung pinapaalala sa atin. Kaya nga, ang sabi rito, kahit halimbawa ang isang awitin, ang parang mensahe ng kanyang awitin ay love one another, admonish one another, para sa magkakapatiran. Kasi meron yung awiting direkta sa Diyos. Pero dapat nating isipin kung pang admonish one another, love one another, ang dapat nating isipin, God is present na siya yung ating inaawitan. Kumbaga yun yung pinapaalala sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang sabi nga niya rito, anong klaseng mga kanta naman ang sinasabing dapat natin kantahin? Ang sabi nga niya rito, with songs and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts, to God, umawit kayo ng mga salmo, mga himno at mga awiting spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Kumbaga yan yung sabi ni Pablo. Pag sinabi mong psalms, kumbaga psalms probably refers to the psalms of the Hebrew scriptures set to a compartment. Hymns are hymns of praise to God. Spiritual songs is a generic term referring to any type of song but qualified by the word spiritual. Ngayon, dapat nating maintindihan na ang pinakang main idea, the different terms imply that we are free to sing a wide variety of songs according to the mood and subject. Kumbaga, guidelines lang yan. Kumbaga, kaya ako minsan nagkakaroon ng pagtatalo, lalo na halimbawa may church galing sa Pilipinas, biglang darating sa Italia, iba yung kanyang church na pinanggalingan o galing dito sa Italia, mapupunta halimbawa sa LJPF, iba yung kanyang kinagisnan. Kumbaga mga ano lang yan, mga batayan lang yan. Ang pinag-uusapan ay pwede mong kantahin ang mga bagay na yan. Minsan, hindi pwedeng gumamit ng drums, keyboard lang, mga issues lang yan. Pero ang pinag-uusapan ay kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga ways lang yan, kaparaanan lang yan. Pero ang nais ipaunawa sa atin dito, ang main idea rito ay aawit tayo, naintindihan mo, based sa tinuturo ng salita ng Diyos. Kumbaga yun yung ipinaunawa sa atin. Katulad halimbawa, siguro naman napupunan nyo yung style kapag si Psalm ang magpapaawit sa style ni Brother Jules. Kitang-kita ang kaibahan. Yung style halimbawa kapag pupunta ka, magmi-mission ka sa Catania o magmi-mission ka sa Messina, kumbaga magkaiba rin. Hindi gumagamit ng gitara ron, keyboard. Magkaiba rin. Nung una ako nag-mission sa Milano, ang saya ng awitin pero nakaganon lang. Magkaiba rin. Hindi pare-parehas. Parehas naman yung kinakanta pero magkaiba ng kung paano awitin. Kumbaga, ang sinasabi nga niya rito, magkakaiba ng styles. Pero, kumbaga, mabuti nga ngayon nung huli namin mag-mission nung kasama ko si Brother Benji at saka si Sister Lani, pumapalakpak na sila ron sa Catania Siguro si Brother Joel nung kasama ko at saka si Brother June. Pag doon kami sa Catania, ganun lang doon. Walang palakpak doon. Kumbaga, magkakaiba. Pero ang pinag-uusapan doon, bakit mo siya kinakanta? Para sa Diyos ang pagkanta, pag-awit niya. Kumbaga makikita natin na sinasabi nga niya rito na maunawaan natin na sa buhay natin, ika nga, ang pinakang tinuturo sa atin ay isang bahagi ng pagpapasalamat sa Diyos ay yung umawit ka sa Kanya. Ngayon, kung katulad ko na hindi ka biles sa boses, kumbaga, mahina lang muna. Mahina lang muna ang awit mo. Huwag mong lalakasan kitang-kita, rinig na rinig. Kapag medyo umaabot ka na sa tono, hindi sumabay ka na. Ganon. Para rin sa kaayusan, ika nga. Kasi nga, tinitingnan ng Diyos ang puso.
Tama ba ang puso mo kung bakit ka umaawit sa Diyos? Ang sabi nga niya rito, thankful worship engages the mind with the word of Christ and the emotions in joyful songs to Christ. Kumbaga, kaya ka masaya, nagagalak, kasi naintindihan mo kung ano yung tinuturo ng awiting ito. Naunawaan mo. Pangatlo, ang sabi nga niya rito, thankful worship engages the will in submission to Christ. Meron tayong dalawang bahagi na makikita rito. Una, ang sabi nga niya rito, do all in the name of the Lord Jesus. Kapag sinabi mong do all, the name of the Lord Jesus refers primarily to His supreme authority. Kaya nga sinasabi, ang lahat ng tuhod ay luluhod. At ang sabi nga niyo sa Philippians 2:9-11, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. At para magawa natin to do something in the name of the Lord Jesus is to be it under His sovereign authority. Kumbaga, lagi kang magpasakop kung sino yung Diyos na sinasamba mo, inaawitan mo. You are under His sovereign authority. Katulad halimbawa, sa lahat ng bagay, do all in the name. Lahat ng bagay na ginagawa mo. Kung nasa bahay ka man, o nasa trabaho ka, nasa eskwela ka, kumbaga, pwede ka naman umawit sa Diyos. Ika nga. Ako, hindi naman nakakawit, hindi haming-haming na lang. Ika nga. O minsan, kapag yung mamamlansya ka, kumbaga, may earphone ako, nakikinig ako ng awitin. Awiting spiritual, ika nga. O minsan, nakikinig ka ng sermon. Ano mang ginagawa, kumbaga sinasabi nga, hindi lang siya natatapos sa iglesia. Sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Kahit nasa school ka, halimbawa kung may free time ka, pwede kang umawit. Kung wala namang magiging hadlang, ika nga. Kumbaga kung tinutulak ng Diyos na awitan mo siya dahil nakikita mo ang kabutihan, kagalakan mo dahil sa mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Kumbaga, sa lahat ng bagay, ang sabi nga niya rito, gawin natin, awitan, pasalamatan ang ating Panginoong Diyos in His sovereign authority. Ang sabi naman sa pangalawa, giving thanks through Jesus Christ to God the Father. Kumbaga, yung pagpapasalamat natin sa Diyos, ika nga, anumang sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Ang sabi nga niya rito, giving thanks through Jesus to God the Father, na pasalamatan natin ang Diyos sapagkat He is in control of everything. Anumang bagay na nangyayari sa buhay natin, kumbaga He is in control. Kasi yun ang kanyang attributes, ika nga. Submit to His sovereign dealings, ika nga. Katulad nga nung mga narinig nating testimony kanina, medyo nag-aalangan, nagwo-worry sa gagastusin sa operasyon ni Sister Lani, pero hindi natin alam, control pala ng Diyos, may ginagamit ang Diyos na ibang kapatiran para nang sa gayon, ako ang magpro-provide ng mga pangangailangan ng iyong kapatid. There is a God who is in control of everything. Kung pinagpapala si kapatid na ginamit niya kasi, kung ipagkakatiwala pala sa Diyos, yung paglapit ko, wala palang imposible. Kumbaga, acknowledging that all my circumstances are under His control and in harmony with His love. Ang Diyos ang siyang gumagawa ng lahat ng bagay. Katulad halimbawa nga ni Job, alam naman natin na si Job, kumbaga maraming paghihirap na dumaan sa kanyang buhay, pero nanatili pa rin siyang tapat, kumbaga pinagkatiwala pa rin niya lahat sa Diyos. Ngayon, ang problema kung minsan, yung reality na kapag problema na ang dumarating,
Sa halip na magtiwala, ang nangyayari sa karamihan, kuminsan, reklamo, grumbling, reklamo dito, reklamo doon. Sa halip na magtiwala, nagre-reklamo. Ang kabaliktaran ng pusong mapagpasalamat ay yung reklamo rito, reklamo doon. Kumbaga, ang sabi sa atin, magkaroon tayo ng buhay ng may pagsamba na puno ng pasasalamat. Kaya ka hindi makapagpasalamat kasi ang buhay mo ay puno ng nega, puro ka reklamo. Yun ang kabaligtaran ng pusong mapagpasalamat. Pagiging reklamador sa buhay. Kumbaga yun yung isang ipinakikita na maging ang mga Israelita na yung mga pinalaya o mga pinalaya sa Egypt at ang pangako ay dadalhin sila sa lupang pangako. Yung mga reklamador na yon, after 40 years, hindi sila nakarating doon sa lupang pangako. Lahat sila ay namatay. Yung kanilang mga anak at pamilya ang siyang nakarating doon sa lupang pangako. Kasi punong-puno sila ng reklamo. Dahil sa reklamo, hindi mo nararanasan ang blessings ng Diyos. Yun ang nagiging hindrance. Yung pusong reklamador. Sa halip na pusong mapagpasalamat. Kasi, kung reklamo ka ng reklamo sa buhay mo, kung puro ka grumbling sa buhay mo, anong nais ipakita nito? Ibig sabihin na parang sinasabi mo na ang Diyos ay hindi mabuti. God is not good. Ang Diyos ay hindi may control sa lahat ng bagay. Yun ang nais mong ipakita, kaya ka reklamo ng reklamo. Kasi sinasabi mo, hindi naman talaga mabuti ang Diyos. Yun ang nasa sa isipan mo. Kaya nga sabi kanina, kaya ka hindi namumog ng awitin, maybe that is something wrong in you. Kaya ka puno reklamo na reklamo kasi ang talagang nasa sarili mo, mas nananahan ka sa sarili mong kakayanan, hindi ka nananahan sa nagtitiwala sa Diyos. Na meron Diyos na may control sa lahat. Na ang Diyos ay mabuti. Hindi yan nagbabago. Kaya nga, sabi nga niya rito, kapag ganyan, ang nararamdaman mo, aminin mo, humingi ka ng kapatawaran, lumapit muli sa Diyos. At labanan mo yung ugali mong pagiging reklamador. Fight grumbling. Sa Psalms 5:7-8, ang sabi nga niya rito, dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ibig sabihin, ipagkatiwala mo lang lahat sa Diyos. Ako ay dudulog sa iyong tahanan, sasambahan kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Naglipa naman din ang aking kaaway. Ano yung mga kaaway? Ibig sabihin, paglagay na natin trials, distractions, hindrances, mga humahad lang sa iyo. Ika nga. O dakilang Yahweh, ako'y pangunahan. Tulungan mo ako na lagi kong sundan ang kalooban mong magpakailanman. Kumbaga, be faithful. Trust in God's ways. Ika nga. Ang sabi niya sa verse 11-12, ang nagtitiwala sa iyo magagalak, masayang aawit sila oras-oras, iyong iingatan niya yung mga tapat na dahil sa iyong lumigayang ganap, pinagpapala mo, O Diyos, niya yung tapat, ang iyong kandili ay siyang kanyang kalasag. Yung mga taong tunay na nagre-refuge, nanganganglong sa Diyos, ang tunay na makararanas ng blessings ng Diyos. Kumbaga, yun yung mga bagay na pinapaalala sa atin. Pang-apat, thankful worship extends to all of life. Ang sabi nga niya rito, whatever you do in words or in deeds. Ano man ang ating ginagawa, kumbaga, dapat magkaroon tayo ng pusong magpasalamat. Pusong puno ng pagsamba sa Diyos. Hindi lang ngayong Sunday. Kumbaga, maging Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Kumbaga, hindi double standard ang buhay mo. Kaya nga sabi nga niya,
Itigil mo na yung pagiging double-faced Christian na iba yung ugali mo, feeling banal ka kapag Sunday, pero wala na pagkatapos ng Sunday. Kumbaga, itigil na natin. Kumbaga, thankful extends to all of life. Kaya nga, ano man ang ginagawa natin, ang sabi nga niya rito, whatever you do in worship indeed, magkaroon ka ng pusong mapagpasalamat, puno ng pagsamba sa ating Diyos. Ika nga. Ang sabi nga niya rito, we can reflect, ang sabi niya rito, all of life is to be sacred experience of living faithfully under the lordship of Jesus Christ. We can reflect the joy of salvation as we speak and act in the name of Christ. May pakikita natin yung kagalakan na meron tayo kapag, kumbaga, sa lahat ng bagay natin ginagawa, katulad nga sinabi ko kanina, nasa school ka man, nasa trabaho ka man, gumagawa ka ng gawaing bahay, o nagtratrabaho ka, naglalaboro ka, dapat ang makita sa iyo ay yung pagiging Kristiyano mo. Ipinagkakatiwala mo pa rin lahat sa Diyos. At ang sabi nga niya rito, to all of life. Sa lahat ng bagay natin ginagawa. Kaya nga sabi nga niya rito sa 1 Thessalonians 5, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ipagpasalamat mo sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Kumbaga, anumang sitwasyon, makita pa rin yung kapayapaan na meron kang mula sa ating Panginoong Jesucristo. Psalms 7:1, give thanks to the Lord, for He is good, His love endures forever. Philippians 4:6, do not be anxious anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Sa lahat ng sitwasyon, ipagpasalamat natin sa Diyos. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. At maging sa Ephesians 5:20, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. Kumbaga, ang isang pinaunawa nga sa atin dito, magkaroon tayo ng buhay na puno ng pagsamba na may pasasalamat. Kaya sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, kung kino-consider mo ang iyong sarili na Kristiyano na, hayaan mo lamang. Let God be God in your whole life. Hayaan mo lamang ang Diyos ang siyang tunay maging Diyos sa buhay mo. At ang makakamtan mo, you can be happy in God if you will learn to thankfully worship with Him with your whole being in all of life. Makukontento ka. Magkakaroon ka ng kagalakan kahit anumang sitwasyon. Kasi alam mo, merong Diyos na may kontrol ng lahat. Hayaan mo lang maging Diyos ang Diyos sa buhay mo. Manalangin ko tayo. Ama, maraming salamat po, Diyos, sa oras ito. Sa paalala mo na pinagkaloob sa amin, na tunay nga, O Diyos, na ang nais mo sa iyong mga anak ay magkaroon po kami, Panginoon, ng buhay o pusong mapagpasalamat, Panginoon. Isang uri ng pagsamba na makikita, Panginoon, sa mga nananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Lord God, Ikaw po, O Diyos, ang the great sovereign God. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Kaya kung maintindihan po namin, Panginoon, ang attributes mo ito, tunay nga na magkakaroon po kami, O Diyos, ng kapanatagan, Panginoon. Hayaan ka nga po, O Diyos, na maghari, maging Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po, O Diyos, ang aming samang dalangin na may pasasalamat. In Jesus' name I pray.